Chapter 6. Isang linggo pa ang lumipas at wala nang nababanggit si Mrs. Coronado sa sinabi nito sa kanya sa pool. Inisip na lamang niya nagbibiro lang ito. Si Alejandro naman ay hindi pa ulit nagagawi sa bahay bagamat tumatawag to para kumustahin sila. Alam niya na nakipagkalas na rito si Sophie. Pero baliwala naman yun dahil tsak na may nakareserba ng kapalitang binata. Nasa lanay sila tabala si Carly sa bagong laruan. Ibinili to ni Mrs. Coronado ng playpen na kagaya ng nasa mga fast food outlet sa mall. Yun nga lang, solo ni Carly hindi nagkanda o gaga ang alaga niya sa pag-slide. Isang maid ang lumapit sa kanila. Tigisa sila ni Mrs. Coronado ng needleworks at para silang ulirang magbiyanan. Ma'am, may naghahanap po kay sir sa labas na babae. Sabi ko po wala si sir. Si Ma'am Pamela na lang daw. Anang maid. Sino raw siya? Tanong niya at bigla na siyang kinabahan. Marilyn daw po. Anang maid. Oh no. Gulangtan din si Mrs. Coronado at waring natulala. Patuloyin mo rito. She managed to say at kukunin na ni Marilyn si Carly. Gusto na niyang umiyak and she glanced at the child. Obvious sa mangyayari si Carly. Enjoy na enjoy ito sa pangungunyapit sa malalaking blocks. Napating din siya kay Mrs. Coronado. The old woman looked as tough as it was at the end of the world. Nababag naman ang damdamin niya. Hinawakan niyang kamay nito at pinisil naman nito yon. I don't want to be here when she takes Carly away. Anito at tumindig. Bit-bit nito ang needlework at pumasok sa bukas na veranda patungo sa loob ng lobby. Mag-isa niyang hinarap si Marilyn. She was tall, slim and pretty at kahawig ni Carly. Which was a good thing dahil wala namang silbi ang tatay ng bata. You're Pamela? Anong babae? Her smile was warm and it was hard not to smile back. Tumango siya. Mami! Tili ni Carly at tinakbo ang ina. She scooped her child. Oh my baby, I miss you. Sabik na niyakap nito ang anak. You're heavier, sweetheart. Tumingin ito sa kanya. Thanks Pamela. Tumango lang siya. Hintayin ko muna si Alejandro. I called him at his house at siya na nagsabi sa akin na naririto kayo. Salamat talaga Pamela for taking care of my daughter. I'll miss her. At saka hindi lang naman ako ang nag-aalaga kay Carly. Si Tita Lottie rin and she doesn't want to see Carly leave. Aniya. Kinausap ni Marilyn si Mrs. Coronado sa silid nito kasama si Carly. Habang inihintay naman niya ang pagdating ni Alejandro. She just called him and he was on his way home. Lagpas na ng pananghalian nang dumating si Alejandro. Nasa sala na silang lahat at nakabihis na si Carly. Nakahanda na rin ang bag nito pati ang mga naipong laruan sa poder nila. Sa tingin ni Pamela ay tila nalulungkot din ng bata na iwan sila. Kung magtatrabaho si Marilyn, sino mag-aalaga kay Carly? Yayang totoo? Magiging mabuti ba to sa bata? I don't want to take Carly with me na hindi mo nalalaman Alejandro. After all, sa'yo ko iniwan ng anak ko and I'm so grateful. Wika ni Marilyn. She's a nice babe. Wika ni Alejandro and he was saddened too. We'll miss her. I'm sorry. Wika ni Marilyn. Alam na nito kung gaano ka-attach kay Carly si Mrs. Coronado. Pero nangako naman ako kay tita na dadalaw kami ni Carly every Sunday or Saturday. Thanks. Wika ni Alejandro. He could see the pain in his mother's face at kahit linggo-linggo pa dumalo si Carly, it wouldn't be enough. His mother wanted a child in the house. Thanks again, tita. Hinagka ni Marilyn ang pisngi ng ginang pagkatapos ay si Pamela naman ang hinarap. You're wonderful, Pamela. Bulong nito. Hindi napigil ni Pamela ang sarili at lumuhod siya at niyakap si Carly. Be a good girl, baby. Yaya loves you very much. Aniya. She kissed her plump cheeks. Yaya, anas ang bata at yumakap din sa kanya. Alam niya yata na baka hindi na sila magkita at hindi na nga siguro. Nababuntong hininga si Pamela. Pagkaalis si Carly ay aalis na rin siya. Wala na talagang dahilan para manatili pa siya sa bahay ni Tita Lottie. Siguro naman inagsawa na rin si Brian. Wala namang inire-report sa kanya si Alejandro o ang kaibigan niyang si Jane. Kiss mo si Lola Lottie, Carly. Ani Marilyn sa anak at lumapit naman sa ginang ang bata. Love you, Lola. I love you too. Garalgal na ang boses ng ginang. Naupo si Alejandro sa tabi ng ina at hinagod ang likod nito.
Nakipagkamay si Marilyn kay Alejandro. Hindi na kami magtatagal. Anito, ihahatid ko na kayo hanggang labas. Presenta naman ni Pamela. Nang isara niya ang gate ay tuloy nang tumulo ang kanyang luha. Parang hindi lang si Carly ang nawala sa kanya. Babalik na naman siya sa dati niyang buhay. Mamimiss din niya si Mrs. Coronado. Si Alejandro naman ay makikita pa rin niya sa opisina. But it would not be the same. Totoong in love na siya sa kanyang boss. Pagbalik niya sa loob ng bahay ay tila kalmado na si Mrs. Coronado. Hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa. Magpapaalam na rin siya ngayon din. Tita, umpisa niya pagkaupo sa armchair. What? Si Alejandro ang sumagot. Total wala na si Carly. Siguro babalik na lang ako sa apartment ko. O kaya ay sa parents ko muna sa probinsya. Aniya, hindi niya maintindihan kung bakit parang nagalit si Alejandro. Nagsalubong ang mga kilay nito na para bang sacrilege ang sinabi niya. Are you crazy? Anito, kaninang umaga sa opisina dumating si Brian. He would not leave, demanding they tell him where you are. At kinakailangan pang tawagin ko ang gwardya. He was threatening us and he is dangerous. Kumausap na ako ng mga pulis at tinigpitan na rin ang security sa building. You can't leave this place. Maring wika ni Alejandro. Her eyes were wide in surprise. Tinapik ni Mrs. Coronado ang tuhod niya. Tama si Alejandro, hindi ka pa dapat umalis. Isa pa, iiwan mo na kagad ako. Alam mo namang masama pa ang loob ko dahil sa pagalis ni Carly. Dito ka muna, Pamela. Nagsusumamo ang mukha nito. And who could resist this kind-hearted woman? Kayo po ang bahala, Aniya. Very good. Wika ni Alejandro at tumindig. May asikasuin pa ako ngayong hapon and I'll be back for dinner. Anito. Lumiwanag naman ang mukha ni Mrs. Coronado. Really, Alejandro? Yes, ma. I'm sorry I've been neglecting you lately. Anito. Too much. You've been neglecting me too much lately. Ani Mrs. Coronado. He kissed his mother at tumawag si Papa at uuwi na raw siya by Saturday. At doon nga nag-dinner si Alejandro. And he was extra sweet and attentive to both of them. May tig-isa ulit silang bungkos ng mga bulaklak. He's so sweet, wika ni Mrs. Coronado. Yeah, ani Pamela. Kung sana 3 red roses ang ibinigay sa kanya Alejandro, sweet talaga to. Bago pumasok sa silid nito ang binata para matulog, bigyan naman sila nito ng goodnight kiss. Tig-isa rin sila ng mama nito. Ano ba ang tingin sa kanya ng lalaki? Mother figure? Hindi naman pang mother ang figure niya. She retired to her room. Pero hindi pa nagtatagal ay nakalapat ang likod niya sa kama. Kinakatok na siya ni Mrs. Coronado. Bumangon siya at binuksan ng pinto. Naupo sa gilid ng kama niya ang ginang. Kailan mo ba pipikutin ng anak ko, Pamela? Tanong kaagad nito. Ho? Abay hindi naman madaling mamikot. At saka wala sa lahi namin ang namimikot. Aniya, naluloko na ba ang ginang? Sus, wala namang makakaalam at tutulungan kita. Mamamatay na ako sa lungkot kapag hindi pa ako nagkaapo sa 1 taon. Anito. Pero nakakahiya ako kay Alejandro. Boss ko siya. Kakausapin ko na lang siya na mag-asawa na. O kaya makipagbalikan siya kay Marilyn. Aniya. Dapat ba niyang seryosohin si Mrs. Coronado? Pero ikaw ang gusto ko. Bagay kayo. Nakita ko naman kayo sa pool at may gusto ko naman sa anak ko. At saka may gusto rin siya sa'yo. Ang gusto ko lang ay madaliin na ang lahat. Ani Mrs. Coronado. Pag-iisipan ko po. Aniya at thinking it was the right answer. Huwag na, maghihintay lang tayo ng magandang pagkakataon. You'll be my daughter-in-law at bibigyan mo ako ng maraming apo. Anang ginang at tumindig na to at tinungo ang pinto. Good night, Pamela. Tuloy hindi na siya makatulog. Ano bang palagi sa kanya ni Mrs. Coronado? Uto-uto? Parang hindi naman niya gustong isipin na kaya lamang magsisigasig ito na siya ang mapakasalan ni Alejandro ay dahil mas mukha siyang madaling ma-manipulate kaysa sa ibang girlfriend ni Alejandro. But Mrs. Coronado looked sincere when she told her na siya ang nais itong maging manugang at wala namang halong kaplastika na pakikitungo nito sa kanya. Anong gagawin niya? Paano ba niya pipikutin si Alejandro? Sir? Nagangat ng mukha si Alejandro. O bakit, Cynthia? Tanong niya sa sekretarya. Sir, narito po ang parents ni Pamela. Gusto raw kayong makausap? Anong babae? Let them in. Let them in.
wika ni Alejandro. Ilang saglit lang at nasa loob na ng opisina niya ang dalawang matanda. They were a handsome couple at halatang simple lang ang pamumuhay. Ngunit desente ang mga suot at magalang din. Pero halata ring nininervyos ang ginang. Sir, narito po kami dahil sa aming anak, wika ng ama ni Pamela. Gray-haired, kompak ang katawan at sanay sa hard labor. Pero tipong hindi madaling lokohin. There was an authority in him and Alejandro felt respect for the man. Nawawala ang anak ko, wika naman ng ina ni Pamela. Nakapusod ang buhok nito at nakasalamin. Sa record ni Pamela nakalagay na public elementary teacher ang ina nito and she looked the part. What? Kumunot ang noo ni Alejandro. Ang alam niya ay nasa kanila sa Pamela. Sino po nagsabing nawawala siya? Tanong niya. Si Brian. Nagpunta siya sa amin at matagal na raw niyang hinahanap ang anak ko. Hindi namin alam na may relasyon sila. Inililihim ng anak namin. Tiimbag ang nawika ng ama ni Pamela. Hindi nito nagustuhan ang ginawang paglilihim ng anak. Well, Mr. Mrs. Hindi po nawawala si Pamela at wala na rin silang relasyon ni Brian. I'll explain later. Sumama na lang kayo sa akin ngayon at dadaling ko kayo sa kinaroroonan ng anak niyo. Ani Alejandro at tumindig. Laking katuwaan naman ng nanay ni Pamela at abot ang pasasalamat nito sa kanya. Sa kotse niya pinaliwanag ang lahat. Napitiho niya na ginamit lang ni Brian ang mga magulang ni Pamela para malaman kung nasa ng huli. Ngunit hindi niya inaasang pupunta sa kanya ang dalawang matanda at sa kanya hihingi ng tulong para hanapin si Pamela. Pero napakagalang niya nang magpunta sa amin at nangakong pakakasalan ng anak ko. Wika ni Mang Deo, Pamela's father. Nagkatampuhan lang daw sila ni Pamela at natatakot siyang baka may nangyari na sa anak ko. Akala ko totoong-totoo ang sinasabi niya. Anak daw siya ni Senator Madriaga. Wika naman ni Aling Delia, Pamela's mother. Baliw naman pala ang lalaking yun. Tuwang-tuwa naman si Pamela nang makita ang mga magulang. Minsan lamang siya umuwi sa probinsya dahil mahigpit na 7 oras ang biyahe patungo roon. Mapapagod lang siya kung uwi siya every weekend. Hindi mo man lamang ipinaalam sa amin na may problema ka pala anak. Wika ni Aling Delia ngunit ang hinanakit ay natatabunan na ng kasiyahan. Ayoko kasi mag-alala pa kayo, Nay. Tay, alam ko naman na pauwiin niyo ako at natatakot akong doon ako masundan ni Brian. Aniya, alam mo namang hindi ubra sa akin ang lalaking yung anak. Wika ni Mang Deo. I'm sorry, Tay. Wika ni Pamela. Ang totoo natatakot siyang pati ang kanyang mga magulang ay mapaniwala ni Brian. Baka hindi siya paniwalain kung magsasabi siya ng totoo. Baka masilo ang mga to sa maganang kotse at presensya ni Brian. At ayaw niyang pagkaguluhan siya ng mga chismosa sa kanilang bayan. Dito na po kayo magpalipas ang gabi, Mrs. Wika naman ni Mrs. Coronado. Bukas ay ipapahatid ko kayo sa driver sa estasyon ng bus. O mas mabuting magbakasyon muna kayo rito. Total naman ay wala akong kasama kung hindi si Pamela. Hindi na po ma'am, magalang naman natanggi ni Aling Delia. Ngumiti si Mrs. Coronado. Loti na lang. Nito. Anak, baling nito kay Alejandro. Dito ka na lang ulit mag-dinner ha? Sure ma, ani Alejandro. Yun naman talaga ang balak nito. He was interested in Pamela's parents. Simple, fox, yet there was an air of dignity on them. Maybe it was the reason why Pamela was so wholesome. Pagkakain, hindi nagtagal si Alejandro sa pakikipag-usap kay Mang Deo. Dahil inaantok na to, antok na hindi mapigilan and he excused himself. Sinamahan naman ni Mrs. Coronado ang mag-asawa sa silid na gagamitin ng mga to. Pagkatapos hinila nito si Pamela sa isang tabi. Ngayon mo na pikutin ng anak ko? Anong ginang? Ho? Bulala si Pamela at akala niya nakalimutan na nito ang plano. Tamang-tamat na dirito ang mga magulang mo. Ani Mrs. Coronado. Nakita naman nito ang agam-agam sa mukha niya. Isipin mo na lang, kapag nakasal kayo ni Alejandro, hindi ka na magugulo ni Brian. Titigil na siya. Pero, nakakaya naman ho kay Alejandro talaga. Aniya, ano ba tong nasuutan niya? Bakit ka mahihiya? May gusto rin naman siya sa'yo eh. Anang ginang. Diligawan na lang niya ako. Aniya, may gusto ba talaga sa kanya si Alejandro? Parang mas malabo pa yun sa kinabukasan ng isang adik. At magpapakipot ka pa. Hay nako, abutin ng siyam-siyam bago kayo magpakasal. Gusto ko na ng apo.
Halos magdabog na si Mrs. Coronado. Baka isumpa ako ng anak niyo, tita. At gusto na niyang tumakbo. Believe me, he won't hate you. Halika na, para bukas mapag-usapan na namin ng parents mo ang kasal niyo. Hinila ni Mrs. Coronado ang braso niya. Makit sila sa hagdan at tumigil sa harap ng pinto ng silid na Alejandro. Binuksan niya ng ginang. Halika sa loob. Anito sa kanya. Anong gagawin ko dyan? Tanong niya. The room was dimly lit. And she could see Alejandro's sleeping figures on the bed. Tihayang tihaya. Lakda. He was wearing cotton shorts and nothing else. Baka magising? Bukas pagigising yan. Halsyo nang ibinigay kong sleeping pill sa kanya. Inihalo ko sa ininom niya. Anang ginam. Sige na, humiga ka na sa tabi niya. Tiga siya sa pag-iling. Nakikita mo ba yan? Ani Mrs. Coronado na nakaturo sa harapan ng suot na shorts ni Alejandro. That was 3 inches already when he was born. May pagmamalaki pa nitong sabi. Over naman yata yun, tita. Ani ang kahit papaani natawa. Nakita na yun twice at may basehan naman ang claim ni Mrs. Coronado. Hindi ako nagbibiro. Maswerte ang mapapangasawa ng anak ko. Ba, marami ang babae nag-aahangad. Pero ikaw ang napili kong bigyan ng oportunidad. O ano, palalampasin mo pa ba? Anang excited na ginang. Sige na, mahiga ka na riyan. Itinulak siya nito pahiga sa tabi ni Alejandro. She had no choice. Mabuti na lang at naka-short at t-shirts siya. Lilipat na lang siya ng higaan mamaya kapag tulog na si Mrs. Coronado. Malaking kalokohan ang pinapagawa nito sa kanya. But she could not help staring at the face of the sleeping man next to her. He was so handsome. Kapag tulog ito, wala ang tensyon ng mga facial muscles. He was so peaceful, almost like a boy. At nakatulog siyang nakatitig sa profile nito.